Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Ang aking mga magulang ay nagkaroon ng panganay na anak na lalaki. Ngunit, ipinanganak ito ng mayroong malalang autism. Nakapagsalita lang ang kuya ko noong siya ay 7 taong gulang. Pero ito ay pautal-utal dahil sa kondisyon ni kuya. Mahirap para sa aking mga magulang na alagaan at makipagkomunikasyon sa kanya. At tulad ng ibang mga magulang, ganoon din ang aking mga magulang na lubhang nag-aalala. Nag-aalala dahil sila ay may edad na. Nag-aalala dahil sino ang maaaring mag-alaga sa kanilang panganay kapag dumating ang panahong sila ay lumisan sa mundo. Sa puno ng pag-aalala, napagdesisyonan nilang mag-anak pa ng isa, na taliwa sa kanilang orihinal na plano. Kinailangan nilang gawin iyon dahil silang dalawa ay nag-asawa nung sila ay parehong halos aabot na sa 40 anyos ang kanilang mga edad. Kaya pati ang pagbubuntis ng ikalawa ay hindi rin madali. Pero matapos ang ilang mga taon, sila ay nagtagumpay at ako ay isinilang. Hindi rin sagana sa salapi ang aking mga magulang, pero iyon lang ang kanilang naiisip na paraan para may maiiwanan sila kay kuya sa hinaharap. Noong isinilang ako, isang bagay ang lagi nilang sinasabi sa akin, na mayroon akong layunin. Ang layuning ito ay isa at iyon ay ang alagaan si kuya kapag hindi na nila kayang alagaan siya ng aming mga magulang. Walang paligoy-ligoy at diretsahan nilang sinasabi sa akin ang aking responsibilidad. Janelle, alam mong ikaw ay espesyal. Oo, ikaw ay may espesyal na responsibilidad. Dahil ikaw ang magiging katuwang namin na mag-alaga sa kuya mo kapag wala na kami dito sa mundo. Sana ay maintindihan mo ang iyong tungkulin. Malumanay na wika ni inay sa akin. Hindi lang isang beses nila itong sinasabi, kundi paulit-ulit. Lalong-lalo na kapag magsisimula silang magdasal bago kami kumain. Nauunawaan ko naman ang papel ko, pero kasabayan nito, kinamumuhian ko ito. Dahil naisip ko na, ipinanganak niyo ako dito sa mundong ito dahil sa layunin na iniatas sa akin. Hindi dahil sa mahal nila ako o gusto nila ako. Sa isang batang tulad ko noon, isa itong dahilan kung bakit galit ako sa mundo. May takot at pangamba ako sa responsibilidad na ito. Mas matanda ang kuya ko sa akin ng mahigit 5 taon. Alam ko ang ibig sabihin na alagaan siya. Pero mas malaki siya kaysa sa akin. Paano ko siya maalagaan? Isa lang ito sa mga agam-agam ko gabi-gabi. Hanggang sa ako ay nagdalaga at lumaki. Hindi ko pa naumpisahang alagaan ang kapatid ko dahil ang mga magulang ko pa rin ang nag-aalaga kay kuya kahit nasa panahong iyon sila ay matanda at mahina na. Habang ako ay lumalaki at nag-aaral, hindi ko kailanman tinulungan kahit isang beses sila inay at itay na alagaan si kuya. Ngunit sa mga gawaing bahay, utusan sa pagbili sa palengke at iba pa ay ako ang gumagawa. Pero sa tingin ko, hindi lang ako ang gumagawa ng ganoong gawain. Lahat ng mga bata sa kapaligiran ko ay katulad kong tumutulong sa mga gawaing bahay. Nung nagsimula na akong magtrabaho, pinaalalahanan nila ako na hanggat sila ay may hininga, sila ang mag-aalaga. Gayunpaman, hindi kailanman nawala ang agam-agam ko na, hala, paano ako makakapagtrabaho niyan kung ako ang mag-aalaga sa kanya? Ang siste, hihinto ako ng trabaho dahil kay kuya? No way! May buhay din ako. Gusto kong mabuhay sa paraan na gusto ko. Mahirap na nga mga magulang ko kapag hindi pa ako nagtrabaho. Di, tatanda din akong mahirap. Ayaw kong mamatay na hindi man lang nagbabago ang estado ko sa buhay. Kaya naman, sa tuwing naririnig ko ang kanilang mga paalala, palagi itong sumisira ng araw ko.
Ito din ang dahilan kung bakit ko tinanggihan ang nobyo ko na pakasalan ako dahil sa aking pasaning dala-dala. Nung narinig ko yung salitang, "Will you marry me?" hindi galak ang naramdaman ko, kundi bighati dahil natatakot ako na malaman niya ang tungkol kay kuya. Napabigat sa buhay. Sa totoo lang, kung ako ay naging lalaki, ayaw ko ng ganoon. Kaya inunahan ko na siya at mariin ko siyang tinanggihan. Hindi ako makagalaw o gumawa ng sarili kong desisyon, pero sa kaibuturan ng aking puso, gustong gusto ko siyang pakasalan. Kaya habang tumatagal, lumalalim ang pagkamuhi ko sa aking mga magulang at kay kuya. Ngunit ang nobyo ko ay hindi nagpatinag. Akala ko, iiwanan na niya ako, pero nagpumilit siya kung bakit, anong rason ko. Nung una, ayaw ko pang sabihin, pero nung sinabi ko sa kanya, ang inaasahan kong sagot niya ay maghihiwalay na kami. At laking gulat ko dahil taliwas ang sagot niya sa iniisip ko. Naiintindihan niya ang sitwasyon ko, kaya naman hindi ko maiwasang mapaluha nung sinabi niya na okay lang, ayos lang at hindi kami perpekto. Natanggap niya lahat ng mga kapintasan ko. Pinakilala niya ako sa kanyang mga magulang at ganoon din ang kanyang mga magulang at nauunawaan ang sitwasyon ko o namin ni kuya. Bukod doon, ang dami kong papuri na natanggap mula sa kanila. Gaya ng isa akong responsableng babae na isang mahalagang katangian ng isang misis at ina. Na mabait ako dahil minahal ko ang kapatid ko. Na mabuting tao ako dahil bukas palad kong tinanggap ang mga utos ng aking mga magulang. Nung narinig ko iyon, para akong nanliliit dahil sa kaibuturan ng aking puso ay hindi ako nararapat sa mga papuri nila. Hindi ako ganoon kung alam lang nila ang mga ginagawa ko. Pero sa kabila ng pagiging ipokrito ko, pinahahalagahan ko ang nobyo at mga magulang nito. At hindi nagtagal, kaming dalawa ay nag-isang dibdib. Kinasal ako sa lalaking mahal ko. Ito ang buhay na tinaha ko sa maling impresyon nila sa akin na ako ay isang mabait, mabuti at responsableng misis o manugang na babae. Ang mister ko at ang mga biyanan ko ay trinato ako ng maayos. Mabuti at ganoon din nila trinato si kuya. Nung masaksihan ko ito, dito ko napagtanto na kahit ni isang patak ng dugo na walang nananalatay sa kanila at kay kuya, pero kung ituring nila si kuya ay miyembro ng pamilya na hindi pabigat, ako ay labis na nahihiya sa aking inasal, sa aking pag-uugali ng maraming taon. Tinulungan nila akong buksan ang pintuan para tingnan ang aking kapatid sa ibang anggulo upang makita ang hindi ko nakikita. Ibang anggulo na hindi pabigat, na hindi niya kasalanan na ipinanganak siyang ganoon, na pag-aralan kong mahalin at alagaan ang sarili kong kapatid. Nung dumating na ang oras na hindi na kaya ng mga magulang kong alagaan si kuya, ako na ang pumalit at ang mister ko ay galak na pinatira si kuya sa bahay namin at sinabihan akong huwag na akong magtrabaho. Sa kabila ng inasal ko noon, binigyan pa rin ako ng Panginoon ng isang lalaking tulad ng mister ko. Ilang mga taon ang lumipas, pumanaw si Itay, at makalipas lang ang isang taon, si Inay naman ang lumisan. Marahil napagtanto nila na handa na ako sa responsibilidad ko at nakita nilang maayos kong tinanggap ito na bukal sa aking puso na aalagaan ko si kuya. Kaya naman nagpasya silang pareho na lisanin na ang mundo, na okay na si kuya, na meron silang mapag-iiwanan. Samantalang ako, matinding konsensya ang umiiral kada oras dahil isa akong masamang anak at kapatid. Hanggang sa ipinanganak ko ang aking prinsesa. Mahal na mahal ni kuya ang anak ko. Ang anak ko din ang dahilan kung bakit si kuya ay nagiging madaldal. Kung noon napakahirap makuha ang atensyon ni kuya, pero ngayon, si kuya na ang kumukuha ng atensyon ng anak ko. Naglalaro silang dalawa, nanonood ng TV,
naglalakad sa kapitbahayan ng magkahawak ang kamay at parating bumibili sa sari-sari store ng kanilang paboritong junk food at lalong-lalo na ang sorbetes na nasa cone. Si Kuya ang pinaka-the best na tiyo. Ngunit ang aking munting prinsesa ay ipinanganak ng may problema sa puso. Habang lumilipas ang panahon, siya ay nanghihina at palaging nagkakasakit. Hindi niya magawa ang mga pisikal na aktibidad dahil hinihingal siya kaagad. Nung umidad siya ng 9 na taong gulang, pinayuhan kami ng doktor na kakailanganin niya ng transplant. Nagpalista kami sa mga nag-iintay ng donor pero sa dami din ng nangangailangan, hindi kami kaagad nakakuha. Batid ni Kuya ang nangyayari sa kanyang pamangkin. Doon ko siya nakitang umiiyak ng umiiyak na napakabihira kong masaksihan. Magmula noon, hindi na siya umaalis sa tabi ng anak ko, maliban lamang sa oras ng pagtulog. Sa panonood ng TV, sa pagkain, sa pagbabasa ng libro na ang anak kong babae ang nagbabasa para sa kanilang dalawa. Kung naiimahin niyo silang dalawa na laging magkasama, pakiramdam ko, mas mahal na mahal pa ni Kuya ang unika iha ko kaysa sa sarili nitong ina. Bilang sukli, labis-labis akong nagpapasalamat sa mga oras na ginugugol ni Kuya sa anak ko. Kaya naman kapalit nito, ginawa ko din ang lahat ng aking makakaya para maalagaan silang dalawa. Hanggang sa isang araw, natutulog ako nung hapong iyon sa aming sala nang biglang may kumalampag sa aming pintuan. Napakalakas ng pagkatok ng pintuan at hindi ito tumitigil hanggang sa hindi ko nabubuksan ang pinto. Nung pagbukas ko ng pintuan, isang ali ang hinihingal at ibinalita niya na nasagasaan si Kuya ng isang jeepney. Dali-dali akong lumabas ng bahay. Nakalimutan ko pa nga magtsinelas sa sobrang pagmamadali. Nung dumating ako sa pinangyarihan, isinasakay na si Kuya sa loob ng tricycle papuntang ospital. Yung mga taong tumulong na isakay si Kuya sa tricycle, may inabot sa akin na plastic. Sabi nila, hawak-hawak ito ni Kuya nung nangyari ang aksidente. Sa loob ng plastic bag, nakita ko ang 2 ice cream cones na chocolate flavor na paborito ng anak ko. Lumabas siya ng bahay para bumili ng ice cream at doon siya nasagasaan ng jeepney. Malala ang pinsalang natamo niya. Hirap siyang imulat ang kanyang mga mata at sabi ng mga doktor na mababa ang tsansang malalampasan niya ang pinsalang natamo niya at maaari siyang mamatay. Nung tiningnan ko siya, yung mga mata niyang nakatitig sa akin, pakiwari ko, alam na niya ang kahihinatnan ng sitwasyon. Maging siya ay alam na hindi na siya magtatagal sa mundo. Sabi niya, gusto niyang makita ang pamangkin niya. Nung dumating ang prinsesa ko sa ospital, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyo. At nagsimula si Kuyang umiyak. Umiyak na din ang anak ko at pati na rin ako. Hindi ko kayang panoorin ang sitwasyon, kaya lumabas ako ng kwarto at sa hallway ako tumangis ng labis. Hanggang sa may 2 doktor ang lumapit sa akin. Isa ang doktor ng anak ko at isa ang kasalukuyang doktor ni Kuya. Sabi nila sa akin na si Kuya at ang anak ko ay match. At kung yumao si Kuya, maaari nilang isagawa ang transplant. Labis akong nagulat sa balitang inihatid nila. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Nagpatuloy pa sila na kailangan kong kausapin si Kuya at tanungin kung papayag ba siyang maging donor bago siya lumisan. Naging estatwa ako, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Hindi ko din alam kung paano ko sasabihin o tatanungin si Kuya, pero kailangan ko siyang tanungin. Napakabigat man sa puso kong tanungin siya at lumuluha ko siyang tinanong ukol sa bagay na iyon. At tumingin siya ng diretso sa akin na hindi ko pa nakita noon. Ang mga tingin niya ay may malalim na dahilan. Ang mga tingin niya na alam niya ang nangyayari sa paligid. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Alam niya
at nauunawaan ang sitwasyon. Sumagot siya ng malakas na, "Oo, pwedeng-pwede." Sabay ngumiti ng bahagya. Unang ngiti niya matapos siyang maaksidente. Pagkatapos ay niyakap niya ang aking anak at paulit-ulit niyang sinasabi ang oo, oo, oo at nakatawa. Hindi ko siya maintindihan. May taong nagsabi sa kanya na maaari siyang mamatay at kung maaaring kunin ang kanyang puso. Pero bakit siya tumatawa? Bakit ang saya-saya niya? Paano ito naging posible? Sa isip-isip ko. Hindi na naman mapigilan ng mga luha ko ang tumulo habang pinagmamasdan si kuya. Wala pang 1 buwan mula noong aksidente. Pumanaw si kuya at matagumpay na naisagawa ang transplant sa aking anak. Madaming taon na ang lumipas mula noon at ang aking anak ay malakas at malusog. At ngayong araw ay kaarawan ni kuya. At kaming pamilya ay nagdiriwang sa pamamagitan ng paghain ng mga kanyang paboritong putahe at mga snacks. Akala ko noon ipinanganak ako dahil ako ang mag-aalaga kay kuya. Iyon ang itinadhana at inilaan sa akin ng aking mga magulang. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil si kuya pala ang magliligtas ng buhay ng aking anak. Patawad kuya at maraming salamat sa lahat-lahat. Alam kong hindi ko kailanman masusuklian ang ginawa mo, pero sa kaibuturan ng aking puso, ako ay labis na nagpapasalamat. Pangalawang video. Dear Mama, asa na po kayo? Nababalo na po ako dito dahil sa sobrang pangungulila ko po sa inyo. Parang tone-tonelada ang bigat na nararamdaman ko po ngayon dahil gustong-gusto ko na po kayong makita. Ma, meron na po tayong sapat na salapi para makapunta at makakain sa isang mamahaling restaurant. Makapamasyal at lalong-lalo na pwede na tayong pumunta ng beach at magtampisaw sa kasing linaw ng kristal na tubig ng Boracay o kahit saang beach. Bakit kailangan mong pumanaw at magdusa nang hindi man lang nakakaranas ng kaginhawaan sa buhay? Ni hindi mo man lang natamasa ang bunga ng pagsusumikap mo sa napakahabang panahon. Hindi ko maiwasang magsiklab sa galit sa biglaan mong paglisan. Kahit na ikaw nagtitiis sa sakit dahil sa sakit na stomach cancer, ay ako pa rin ang iyong inaalala dahil sa mukha akong nabawasan ng timbang. Mama, 2 buwan na ang nakakalipas simula nung iniwan mo ako. Sa tuwing gigising ako sa umaga, inaantay ko na babatiin mo ako sa hapagkainan para kumain ng almusal ng kanin at tuyo. Umiiyak pa rin ako tuwing gabi dahil sobra ang pangungulila ko po sa inyo. Nung ako ay nasa elementarya, ang hirap po ng buhay natin. Tayong 2 nakatira sa isang barong-barong na walang maayos na kusina at uling ang gamit para makapagluto. Bago mo ako isilang dito sa mundo, ikaw ay lumaki sa isang bahay ampunan at ang iyong kabiyak na aking ama ay isang ulila din. Dahil kapos sa pera at walang pambayad sa pangrehistro ng marriage certificate, gayunpaman mahal na mahal nyo ang isa't isa. Pareho kayong nagbabanat ng buto nang biglang namatay si Papa nung ako ay 1 taong gulang pa lamang. Kaya naman ako ay nasa maliit na kariton habang ikaw nagtatrabaho bilang dishwasher at janitor sa isang restaurant. Dahil hikaho sa buhay, madalas ang ating ulam ay tuyo at kanin, minsan ay toyo. Isang araw, naumay ako dahil palagi na lang ganon ang putahing kinakain natin. Nasigawan pa kita at nagrereklamo dahil gusto ko ng ibang pagkain. Dahil sa dalas kong pag-iyak, dahil gusto ko ng ibang pagkain, kinuha mo ang iyong kaunting ipon at dinala mo ako sa isang fast food restaurant at umorder ka ng fried chicken at kanin. Ako lang ang inorderan mo at sinabi mo na hindi mo gusto ang manok at pinanood mo akong kumain. Madalas din akong tuksohin sa paaralan dahil sa pananamit at mga sira-sira o lumang-luma na gamit ko sa eskwelahan. Sinusuway naman sila ng guro ko, ngunit
inuulit pa din nila. Isang araw, hindi na ako nakapagtimpi pa at nasuntok ko ang isa kong mayamang kaklase dahil sa pangungutya sa akin. Umiyak siya at nagsumbong sa aming guro at kanyang mga magulang. Pinatawag ka sa eskwelahan at hinarap ang pamilya nung nambuli sa akin. Sa halip na siya ang humingi ng paumanhin, ay ikaw pa ang nasisi dahil hindi mo daw ako pinapalaki ng maayos. Hinusgahan ka pa na dahil sa ginawa ko ay lalaki akong kriminal at bastardo kung hindi mo ako didisiplinahing mabuti. At sa halip na ikaw ay magalit, ikaw ay nagpakumbaba at humingi ng paumanhin sa batang bully at sa kanyang pamilya. Kinurot mo pa ako sa tagiliran para lang mapapayag mo akong humingi ng tawad sa kaklase ko. Habang umiiyak akong humihingi ng tawad, ang aking mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa mamuti ito at parang wala ng dugo. Hindi dahil sa nahihiya, kundi dahil sa matinding galit na nararamdaman ko. Sobrang tindi ng galit ang nararamdaman ko para sa sarili ko, kaysa sa iyo mama, sa aking guro, sa nangbuli at sa magulang nung nambuli sa akin. Noong araw na iyon, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi mo na mararanasan na ikaw ang hihingi ng tawad at maaapi. Alam ko ding mas lalo ka pang nagbabanat ng buto dahil umuwi ka na lang kapag kailangan mong matulog at kahit paano ay hindi tayo nagutom, mayroong damit at napag-aral mo pa ako ng kolehiyo. Dahil gusto kong suklian lahat ng pagsasakripisyo mo, ay nagsunog ako ng kilay at sinubsob ang aking sarili para makakuha ng mataas na marka nang sa ganon ay makakuha ako ng magandang trabaho. At tayo ay nagtagumpay. Nung gabing natanggap ako sa trabaho, binalita ko ito sa iyo at sinabing magpahinga ka na at ako naman ang magtatrabaho. Subalit, tinanggihan mo ito at nagpatuloy ka pa rin sa pagtatrabaho. Sabi mo kailangan ko ng mas magandang damit at panahon na para makipag-date ako. At kahit anong pilit kong kumbinsihin kayong huwag na magtrabaho, ay ayaw po nyo. Nung sinabi ko pong dadalhin ko po kayo sa isang magandang restaurant para kumain, pero pinilit po ninyong huwag na pumunta. At syempre, hindi ako nagpatinag at napilit ko po kayo. Pero ang totoo ay ipapakita ko sa inyo ang rental space na para po sa inyong bagong restaurant. At nung sinabi ko pong para sa inyo iyon, kayo ay nabigla at sinigawan ako na i-cancel ang kontrata at huwag mag-aksaya ng pera. Ngunit baka sa inyong muka ang tuwa at kayo ay napaluha. Kalaunan, nakapagpa-blessing at opisyal nang nagbukas ang inyong restaurant na ipinangalan nyo kay Papa. Nung araw ding iyon ay ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko po kayong masayang masaya. Bala sa mga bumisita na nakikipagkwentuhan at tawanan. Napakaganda po ninyong pagmasdan. Makalipas ang ilang araw, nauna akong nagising kaya naman bigla akong nag-alala dahil madalas kayo ang gumigising sa akin. Nakita ko po kayong nakahiga sa kama, pinagpapawisan at halatang sobrang sakit ang inyong nararamdaman. Sinabi ko pong magbihis kayo at pupunta ng ospital pero tumutol kayo dahil sa tingin nyo napagod lang kayo kagabi sa pag-aasikaso sa restaurant. Magtatanghali na at hindi pa din kayo makabangon. Nagpasya na akong dalhin kayo sa ospital. Maraming mga laboratory test ang ginawa at na-confine din kayo sa ospital. Tumututol kayong hindi na magpa-ospital at sinabing lilipas din ang sakit, ngunit hindi ako ulit nagpatinag. Karaan ng isang linggo, naka-confine pa din kayo at lumabas na ang resulta ng mga laboratory test. Nung nag-rounds ang doktor at sinenyasan akong lumabas ng kwarto nyo. Sinabi niya na meron po kayong stage 4 stomach cancer at dahil malala na ang sakit po ninyo, hindi na kayo pwedeng ikimo at ilang buwan na lang po ang nalalabi nyo dito sa mundo. Hindi ko maramdaman ang aking mga binti at biglang nanlambot na parang noodles ng pansit
at ako ay bumagsak sa sahig. Meron pang sinasabi ang doktor, ngunit hindi ko siya marinig. Hindi ko maatim na humarap sa inyo nung araw na iyon dahil wala pa akong tapang at lakas ng loob. Namalayan ko na lang nasa loob ako ng isang chapel ng ospital, umiiyak na nagdadasal. Nagdesisyon ako na gugulin ko ang lahat ng natitira niyo pong oras na kasama kayo. Nagplano akong magbakasyon tayo at maglakbay sa Pilipinas na hindi pa natin napupuntahan. Dahil pangarap po ninyo na makapunta sa beach, yun po ang una nating destinasyon. Nagpaalam na akong magre-resign sa kumpanyang pinapasukan ko. Ngunit sinabi ng manager ko na pwede akong bumalik kapag ready na akong bumalik sa trabaho. Subalit dahil sa matinding sakit na inyong nararamdaman at hindi kayo makakain, pinayuhan tayo ng doktor na magpahinga at pinagbawalang bumiyahe. Kahit na hindi nyo po tinanong kung anong sakit nyo, alam kong alam nyo na malubha ang inyong sakit. Kitang-kita ko sa inyong mga mata at madalas nyo akong niyayakap ng mahigpit at matagal at nakakatulog na hawak ang aking kamay. Noong mga panahon na iyon, kahit may malubha kayong sakit, ako pa rin ang inyong inaalala. Anak, huwag kang magpupuyat. Pumasok ka sa trabaho mo o kaya'y maghanap ka ng nobya. Huwag mo akong intindihin, okay lang ako. Huwag kang mag-alala, gagaling din ako. Nandito lagi si Mama, hindi ka iiwanan. Mga wika niya sabay tatagilid at halata mong umiiyak. Pumanaw kayo noon pagkalipas ng 1 buwan. Mama, gusto kong maranasan mo ang iba't ibang klase ng putahing pagkain, bukod sa tuyo, kanin at toyo. Gusto kong magbakasyon at magbiyahe tayong dalawa para makita ang ganda ng mundo. Ang mundong napakalaki na kahit iunat mo ang inyong mga binti ay hindi sasayad sa pader ng ating maliit na barong-barong na bahay noon. Gusto kong makita ang pamamahala mo at ikaw na ang amo ng iyong restaurant at galak mong binabati ang iyong mga customer. Gusto kong masaksihan mo ang aking magiging kabiyak at kayo ay magbanding o masilayan ang mga apo mo at babasahan mo sila ng libro bago sila matulog. Ma, ngayong ako ay may sapat na salapi at maayos ang aking pamumuhay, sapat na para ako na ang mag-alaga sa inyo, ngunit nasaan po kayo? Kahit sa pagtulog, ang nasa isip ko, dahil lumisan kayo nang hindi nyo man lang naranasang mamuhay ng ginhawa ng matagal na panahon. Iniwanan nyo po ako na nagsisimula pa lang tayo. Sa tingin ko po, hindi ko kayang mag-isa. Bakit iniwanan nyo po ako bigla? Ma, isa po kayong napakadakilang ina. Aking hinahangaan at bayani sa aking mga mata. Habang buhay kong dadalhin sa akin ang iyong mga alaala at ibabahagi ito sa aking magiging asawa, anak at sa aking magiging apo sa hinaharap. Alam ko pong hindi ko masyadong nasabi sa inyo noon na mahal ko kayo, pero labis ko po kayong mahal na mahal. Alam ko din pong nasa maayos na po kayo ngayon, kung saan man kayo naroroon. Pahinga na po kayo at hanggang sa muli po nating pagkikita. Nagmamahal, iyong anak. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!